Magandang araw sa inyong lahat. Isang araw naman para may matutunan tayo paano makatipid sa pagpapagawa ng isang commercial building. Tuloy-tuloy lang sa panonood para may matutunan kayo kahit pakunti-kunti. Dito, nag-uumpisa kami in preparation sa pag-construct ng 2-story building. Tara, samahan niyo ako. Alamin natin kung paano. Umpisahan natin sa pag-clear ng area kung saan tayo magpapatayo ng isang building. Kailangan mawala tong mga kahoy na to, itong mga nyog na to, putulin na to. At saka itong nyog pala, napaka-importante na pag naputol na to, hukayin yung mga ugat. Dahil pag hindi ito natanggal yung mga ugat, pagdating ng panahon, mabubulok ito at magkakaroon ng empty space sa ilalim ng lupa, at ito ay delikado pag napluringan mo na ito. So maring gumuho yung flooring mo, hindi siya stable. So kailangan tanggalin tong mga dahon para pag nag-umpisa talaga wala masyadong mga harang. Yan, bali i-ready na namin yung mga pinutol na nyog kasi tatanggalin namin at itatapon namin yan for disposal. Mga kasin ko yan, tutulungan kasi kami na kasi yung nagki-clear ng area, na kakasave na rin ng konti. Dito, bali nagbibending na sila ng mga kabilya. So by the way, yung kabilya natin is 16 mm, 12 mm at saka 10 mm. At the same time, while yung iba nagbibending ng para sa ng rebars, yung iba naman naghuhukay. So may mga tao na naghuhukay diyan. At saka yung dimension pala ng butas natin para sa footing is 150 by 150 by 190. So yun yung lalim niya. Yan yung foreman ko, cousin ko yan. Siya nagdadala ng mga tao. Siyempre, one way na makakatipid ka rin dahil kapamilya ko rin yung foreman ko, at saka may mga tao siya, kaya yan, medyo isang way din yan para makatipid. Isa lang yung masasabi ko, wag nyo i-compromise yung quality ng mga bakal, at saka kailangan up to standard talaga tayo, humingi tayo ng advice sa mga architect, sa kung may kakilala kayong engineer, kailangan talaga na makakuha kayo ng payo, or at least para guided yung trabaho nyo. So yan yung pag-bend ng proper bending ng rebars, para yan yung tinatawag natin na kung sa beam yan is stirrup, ties kung sa beam. Sorry. Kung sa column yan, tinatawag yan na ties. Stirrup yan pag sa beam. Okay? Tingnan yung mabuti ang proper bending ng stirrup. Mayroon talaga siyang 35 degrees sa dulo. Kailangan yan na masunod
Kasi in terms na gumalaw yung isang poste or beam at hindi siya magkakalasan, humahawak siya sa isang point. Importante na tama yung mga sukat ng pagbend niyan, kasi pag hindi, naku, paano mo baliko, hindi tuwid yung poste mo. Kaya kailangan sukat na sukat talaga yan kada bend ng angle ng rebars. Tingnan nyo, bali yung isa baliko lang yan, pero okay lang yan kasi ang importante is yung haba niya is kapareho pa rin ng haba sa ibang stirrup na nagawa na. Inspired ako ko daw. Wala ko. Liw-liw ko lang mga video. Ma-inspired ako. by 60.